Nakauwi na rin po yung 20 na labi yung yumao nating mga kababayan sa bansang Kuwait. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Update po tayo kay Kuya Jason. So meron na po siyang plane ticket. So makakasama po siya sa repatriation at meron na din siyang final exit visa. So dahil wala po siyang passport kasi kinuha yung passport niya, ang gagamitin niyang pauwi ng Pilipinas ay travel document. So, MWO na po ang bahala dyan. Na-endorse naman na natin yung problema ni Kuya Jason. At sana makauwi siya ng Pilipinas ng maayos para hindi na mag-alala yung kanyang pamilya. Ang repatriation program po ng ating gobyerno para sa mga Pilipino or OFWs po ay continuous pa rin. Nakauwi na rin po yung 20 na labi yung yumao nating mga kababayan sa bansang Kuwait. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero base po sa Department of Migrant Workers, yumao sila dahil sa kanilang karamdaman. Kung totoo man na yumao sila dahil sa karamdaman, may konting paalala lamang po ako sa mga mahal nating mga kababayan sa bansang Middle East. Kung may nararamdaman po kayo or sa tingin nyo po is hindi na kaya ng katawan ninyo, umuwi na po kayo ng Pilipinas. Huwag nyo na pong hintayin na sa ibang bansa po kayo malagutan ng hininga. Kasi hindi nyo makikita ang inyong mga pamilya. Pero ito kasi ang problema. Pag halimbawa may sakit si OFW, humihingi ng tulong sa kanyang agency. Ang sinasabi kasi ng ibang agency, nag-iinarte si OFW. Kadalasan pa kasi yung ibang mga OFW, lalo na sa ating mga kasambahay, kung may mga sakit sila, hindi sila pinapacheck up ng kanilang employer. At heto pa ang problema. Marami ding mga agency na nagpapaalis kahit hindi na fit to work si aplikante or OFW, pinapaalis nila dahil wini-waiver or ginagawan ng paraan yung medical ni OFW. Kaya napakasakit tignan na yung mga kababayan mo is umalis sila ng bansang Pilipinas, puno-puno ng pangarap para sa kanilang pamilya kasi alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Pero makikita mo na lang na nakakahon sila, 'di ba? Ang dami nun, 20. Hindi natin alam, hindi natin nabalitaan, pero may mga lumalapit sa atin na may mga sakit sila, hindi maganda yung sitwasyon nila, ayaw silang pauwi ng kanilang employer. Pero heto, mababalitaan na lang natin, may 20 pala tayong mga kababayan na galing Kuwait, napatay na sila. 'Di ba? Nakakalungkot man or nakakagalit pero wala tayong karapatang magalit kasi hindi tayo yung pamilya. Pero bilang tayo ay isang OFW, makikita mo yung kababayan mo, nagtrabaho lang sa ibang bansa pero uuwi na, bangkay na. Karamihan din po sa mga lumalapit sa amin, may mga sakit. Hindi pa sila inabot ng isang buwan. Pag tinatanong po namin sila, bakit sila may sakit? Nag-fit to work ba sila? Ang sabi, waiver. Hindi ako nag-fit to work ma'am, pero ginawa ng paraan. So sa mga ganitong problema ng mga OFW, malaking pananagutan ng agency. Pag humingi ng tulong si OFW sa kanilang agency, nag-iinarte. Tapos ginagamit nilang panlaban yung kontratang pinirmahan ni OFW at saka yung mga ginastos nila. Kung di ba naman sila mga nakakagalit talaga, di ba? Hindi naman makakaalis ang isang aplikante kung hindi yan paalisin ng isang agency. Kaya inuulit ko po sa mga mahal nating kababayan, kung alam niyo pong hindi na kayo fit to work sa inyong mga medical, wag na kayong tumuloy. Kasi iba ang weather sa ibang bansa. Mas lalo kayong mahihirapan sa pagtatrabaho. Ang trabaho niyo pa naman non-stop. Kaya kung alam yung hindi kaya ng katawan ninyo, hindi kayo nag-fit to work sa inyong medical, wag na kayong tumuloy kasi mas mahirapan kayo. Tignan nyo po ang nangyari sa mga kababayan natin na inuuwi na bangkay na. Ang sabi, namatay sa karamdaman, pero bakit nung may sakit sila, hindi sila pinauwi agad ng Pilipinas para sana nakita yung pamilya nila? Bakit hinintay pang mamatay sa ibang bansa? Sino po dito ang nabiktima ng agency or recruiter na ang pangalan po ay Celeste Maxilum? Yung nagpapaalis daw ng trabaho papunta ng New Zealand, Canada. Marami silang bansang hawak na napapaalis. Tapos humingi sila ng placement fee sa mga aplikante na wala pa namang assurance sa mga applications nila.
At hetong agency na ito ay walang lisensya. So, marami palang na-scam itong si Celeste Maxilum. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, yung mga gusto magtrabaho abroad, i-check nyo po ang agency na inyong ina-applyan. Kung meron ba silang lisensya, kung meron ba silang job order, para hindi kayo mabiktima ng mga illegal recruiter. Itong agency na ito ay naipasara na noong April 3. So, balita ko, maraming na-scam itong si Celeste Maxilum. Kaya ugalihin po nating mag-check, ugalihin po nating mag-search para hindi po tayo mabiktima ng mga illegal recruiter, yung mga scammer. Kasi pagdating po sa pera, yung mga scammer na yan ay walang puso. Kaya wag po nating ipa-scam yung mga pera na pinaghirapan po natin.